Kapatid, kung gusto mong lumago ang pananampalataya mo, importante na araw-araw kang napupuno ng salita ng Diyos. Isipin mo, kahit simpleng paalala mula sa isang talata, pwede nang magbigay ng lakas, pag-asa, at direksyon sa araw mo. Kaya magandang magkaroon ng daily Bible verse jar. Isang practical na paraan para palaging may fresh word na magpapabuild ng faith mo. Kung interesado ka, nasa description box ang link para makita mo kung paano ito makakatulong sa spiritual journey mo. Imaginein mo ito. Isang batang gutom, lumapit sa tatay niya at mahina niyang sinabi, "Tay, kung gusto mo lang, baka pwede mo akong bigyan ng tinapay." Natural ba yun mula sa isang anak? Hindi, di ba? Kasi ang isang mabuting ama, hindi na kailangang pilitin. Kahit hindi hilingin, kusa niyang gustong pakainin ng anak niya. Dahil mahal niya ito. Pero eto ang twist. Ganyan din pala tayo minsan kay Lord. Lumalapit tayo na parang nag-aalangan. Lord, kung pwede lang. Kung gusto mo lang. Pero anak, ang tanong, kailangan pa ba talagang kumbinsihin ang Diyos na mahalin ka at pagpalain ka? Kung minsan, kaya mahina ang pananampalataya natin ay dahil may maling picture tayo ng heart ni God. Akala natin, kailangan pang ipilit bago siya kumilos. Pero ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo mula sa salita ng Diyos na hindi siya reluctant ama. Siya ang ama na handang magbigay higit pa sa hinihingi mo. Kaya panoorin mo hanggang huli dahil bawat punto ay magbubukas ng bagong pananaw kung paano ka lalapit kay Lord ng may boldness at paano mo mararanasan ang sagot at pagpapala na matagal mo nang hinihintay. Number 1, kalooban ng Diyos na ikaw ay umunlad at gumaling. Marami ang nagtataka. Gusto ba talaga ni Lord na umunlad ako? Baka naman hanggang hirap na lang ako. Pero malinaw ang sabi sa 3 John 1:2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Hindi sinulat ni Apostle John ito bilang opinion lang. Ang scripture ay inspired ng Holy Spirit, kaya sigurado tayo na ito ay puso ng Diyos para sa atin. Ang prosper in all things ay hindi lang tungkol sa pera. Ibig sabihin nito ay umunlad ka sa lahat ng aspeto, sa relasyon, sa pamilya, sa career, sa kalusugan, at sa spiritual life mo. Isipin mo, may magulang bang gustong maghirap at magkasakit ang anak nila? Wala. Ganoon din ang Diyos, mas higit pa ang pagmamahal niya kaysa sa kahit sinong magulang. Kaya kung may doubt ka kung will ni God na gumaling ka o magkaroon ka ng maayos na buhay, alisin mo iyon. Dahil malinaw ang kanyang plano to prosper you and to keep you in health. Number 2, ang iyong posisyon sa harap ng Diyos. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hirap mag-pray ang tao ay dahil nakatingin sila sa sarili nilang behavior. Lord, nagkamali ako kahapon. Baka hindi mo ako pakinggan. Pero ang totoo, ang ating posisyon kay Christ ay hindi nakabase sa gawa natin, kundi sa ginawa niya sa cross. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made him who knew no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, righteous ka, hindi dahil perfecto ka, kundi dahil natatakpan ka ng dugo ni Jesus. Parang ATM card. Kahit ikaw ang humawak, hindi sa'yo ang laman ng account, kundi sa taong nagdeposito. Pero dahil binigyan ka ng access, pwede mong gamitin yon. Ganoon din tayo kay Christ. Binigyan niya tayo ng access sa righteousness at blessing. Kaya huwag mong i-base ang confidence mo sa prayer sa performance mo. Base mo ito sa posisyon mo kay Christ. Ikaw ay anak ng Diyos, minahal at tinanggap niya. Number 3, the woman with the issue of blood. Ang babaeng dumugo ng 12 taon ay magandang halimbawa. Sa natural, wala na siyang pag-asa. Ubos ang pera, malala ang sakit, at socially rejected. Pero nang marinig niya si Jesus, sinabi niya sa sarili, If I may touch His clothes, I shall be whole. Wala siyang sinabi na, baka gumaling ako, o siguro. Buo ang declaration niya, I shall be whole. At nang hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siya kaagad. Bakit? Kasi nakita niya ang kabutihan at willingness ni Jesus na magpagaling. Hindi siya nakatingin sa sarili niyang worthiness kundi sa mercy ni Jesus. Dito makikita natin, ang faith ay hindi komplikado.
Faith ay pagtitiwala na si Jesus ay mabuti at handang gumamit ng kapangyarihan para sa ikabubuti mo. Kung kaya niya noon, kaya niya pa rin ngayon sa'yo. Number 4. Prosperity with a purpose. Kapag pinag-uusapan ng prosperity, marami ang nag-aalangan. Baka naman greed yan o health and wealth gospel. Pero malinaw, hindi pera ang masama, kundi ang love of money. 1 Timothy 6:10. Kahit wala kang pera, pwede ka pa ring magkaroon ng love of money kung pera lagi ang iniisip mo. Ang tunay na prosperity ay may purpose. Gusto ni God na umunlad ka para maging channel of blessing ka. Halimbawa, kung ikaw ay financially stable, pwede kang makatulong sa nangangailangan, makasuporta sa ministry, at mag-invest sa gawain ng Diyos. Kung malusog ka, magagamit mo ang lakas mo para sa pamilya mo at sa calling na ibinigay niya sa'yo. Pero pansinin mo ito. Madalas ang prayer ng tao ay, Lord, bigyan mo po ako ng sapat para sa pamilya ko. Sounds humble, pero kung iisipin mo, medyo selfish din pala ito. Bakit? Kasi kung sakto lang ang tinanggap mo, paano ka makakapagbigay sa iba? Paano ka magiging blessing sa nangangailangan? Ang gusto ni Lord ay huwag ka lang magkaroon ng sapat, kundi higit pa, para dumaloy ang kanyang pagpapala mula sa iyo papunta sa iba. Kaya huwag kang matakot humingi ng more. Hindi dahil greedy ka, kundi dahil gusto mong maging daluyan ng grasya at kabutihan ng Diyos. That's prosperity with a purpose. Number 5. Pray in alignment with God's will. Minsan iniisip natin, kung will naman ni Lord na umunlad at gumaling tayo, bakit pa kailangang ipag-pray? Simple. Kasi ang prayer ay pakikialign ng puso natin sa puso niya. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:10, Your will be done on earth as it is in heaven. May sakit ba sa langit? Wala. May gutom ba doon? Wala. Kaya kapag nagpe-pray tayo ng healing, provision o protection, hindi tayo nang hihingi ng imposible. Humihiling tayo ng isang bagay na inihanda na ni God para sa atin. Pero problema ng marami, nagpe-pray sila na may reservation. Lord, sana po, kung will mo. Pero malinaw na will niya sa Bible. Hindi ka dapat mag-pray na parang nagda-doubt kung gusto kanyang pagpalain. Kapag nagpe-pray ka, gawin mo ito ng buong tapang, knowing na anak ka ng Diyos at nasa pamamagitan ni Kristo, mayroon kang access sa lahat ng kanyang pangako. Kaya ngayon kapatid, tigilan mo na ang paglapit kay Lord na parang hindi ka sigurado kung gusto kanyang pagpalain. Tigilan mo na ang prayers na may kasamang baka o sana. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung nagpagaling siya noon, kaya niyang gawin ngayon. Kung nag-provide siya noon, magpo-provide siya ulit. Challenge ko sa'yo. Mula ngayon, mag-pray ka ng may buong tapang at kumpiyansa. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa'yo. Simulan mong ipahayag, ako ay pagpapala, ako ay malusog, ako ay tinubos, at ako ay anak ng Diyos. At huwag kang tumigil doon. Ipamuhay mo ito. Kung binigyan ka ni Lord ng sobra, ibahagi mo. Kung pinagaling ka niya, maging patotoo ka. Kung pinatawad ka niya, magpatawad ka rin. Huwag mong hayaang manatili sa iyo lang ang grasya. Hayaan mong dumaloy ito sa iba. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang hamon na ito? Simulan mong ipamuhay ang pananampalataya na buo, matapang, at walang duda. Dahil iyan ang klase ng faith na gumagalaw sa puso ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil malinaw ang iyong plano para sa amin, na kami ay umunlad, maging malusog, at maging pagpapala. Salamat sa plano mo na pagpalain kami at hindi kami ipahamak. Sa plano mo na bigyan kami ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Salamat dahil mabuti ka. Salamat dahil tapat ka. At salamat sa biyaya at habag mo na laging bago kada umaga. Lord, alisin mo ang doubt at reservation sa puso namin. Turuan mo kaming mag-pray with boldness, hindi lang para sa sarili namin, kundi para makapagbigay at makatulong sa iba. Linisin mo rin po ng iyong banal na dugo anumang karumihan o kasalanan na nakikita mo sa puso namin. Hayaan mo na sa bawat pagpapala na matatanggap at natatanggap namin, ang kabutihan mo at ang glory mo ang laging magliwanag sa aming buhay. Gamitin mo po ang buhay namin bilang daluyan ng iyong grasya at pag-ibig. At ngayon sa pangalan ni Jesus,
Dinideklara ko na hindi ako mamumuhay sa kakulangan, kundi sa kasaganaan. Hindi lang ako tatanggap ng biyaya, ako ay magiging daluyan ng biyaya. Hindi lang ako pagpapalain, ako ay magiging pagpapala. Amen. Bago ka umalis, iwan mo ang iyong prayer request sa comments. At habang nandun ka na rin, pumili ka ng isang tao na may prayer request at ipag-pray mo rin siya. Tandaan, hindi lang ikaw ang may laban. Sama-sama tayong nananalangin at nagtitiwala sa Diyos. At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa pananampalataya.